Uy, nabasag. Punasan nga natin. Ayan, okay na. Meron ako nabasa sa comment section, ito si Ma'am Lolita. Tinatanong niya kung magpapagawa daw ba ng bahay, ano mas maganda, si Mamang Pacquiaoan o si Mamang Arawan. Kung tutuusin, marami nang tayong napanood, nabasa na si Mamang Pacquiaoan, yung quality niya ay makukumpermiso dahil gusto niya na matapos kaagad yung ginagawa niya. Si Mamang Arawan naman ay mabagal dahil ayaw pa niya na matapos yung ginagawa niya. Pero marami rin nagsasabi na nagpagawa sila kay Mamang Pacquiaoan ay maganda rin yung kinalabasan, maganda yung quality at saka nakatipid sila. Mayroon din nagsasabi na nagpagawa sila kay Mamang Arawan ay maganda rin yung kinalabasan at nakatipid sila. So yan ang pag-uusapan natin kung ano ba talaga mas maganda, si Mamang Pacquiaoan o si Mamang Arawan kung magpapagawa ka ng bahay. Tignan natin kung kakasya ba sa budget mo. Kung bago ka pa lang sa channel na to na Inhinyero TV, ako si Donald Diniega, isa akong professional civil engineer at ang purpose natin sa video na to ay for information lang. So pag-usapan na natin sila Mamang Pacquiaoan at saka sila Mamang Arawan. Kung iisipin natin sila Mamang Pacquiaoan at saka sila Mamang Kontraktor ay yung mga trabahador nila ay puro araw, kumbaga arawan lang. Kaya kung iisipin natin tapos na usapan, mas makakatipid ka sa arawan. Dahil sila Mamang Kontraktor at saka sila Mamang Pacquiaoan ay arawan yung mga trabahador nila. Doon sila nakakatipid. Pero kung iisipin natin na sila Mamang Pacquiaoan at saka sila Mamang Kontraktor, negosyo nila yan. Kumbaga, korte nila yan. Meron silang sariling tao mula kay foreman hanggang doon kay labor. Yung tao na permanente na hindi sila iiwan mula umpisa yung project hanggang matapos yung project. Meron silang resources, meron silang equipment, meron silang tools, at meron silang knowledge about construction. Kung karamihan kasi sa mga contractor at mamamakyaw ay sila engineer, sila architect, or sila foreman sa mamamakyaw, kumbaga, mayroon silang knowledge about construction. Ngayon, kung ako tatanungin mo kung ano yung mas maganda, si Mamang Pacquiaoan o si Mamang Arawan kung magpapagawa ka ng bahay, ang masasagot ko dyan ay depende sa capacity mo. Ikaw mismo, kailangan i-evaluate mo yung sarili mo kung saan ka pwede, kay Mamang Pacquiaoan o kay Mamang Arawan. Ganito kasi yan. Kung pupunta ka kay Mamang Arawan, tanungin mo yung sarili mo. Una, knowledge. Mayroon ba akong knowledge sa construction? Marunong ba akong magbasa sa plano? Marunong ba akong mag-manage ng trabahador? Alam ko ba yung sequence ng construction mula umpisa hanggang matapos? Alam ko ba yung lahat ng materyales, kung anong klaseng materyales yung bibilhin? Alam ko ba kung saan ako pupunta para sa mga supplier? Then, pagdating naman sa manpower, meron ba akong sariling manpower na magkukuhanan na hindi ako iiwan mula umpisa hanggang matapos? Then, equipment. Meron ba akong equipment? Meron ba akong tools? Kung wala ka lahat dito, hindi para sa'yo yan. Punta kay Mamang Pacquiaoan, mas safe ka doon. Ngayon, kung sa palagay mo na meron ka lahat sa sinabi ko rito, isa lang masasabi ko sa iyo kung gusto mo mag-arawan. Magkaroon ka ng proper na plano. Importante to kung mag-aarawan ka. Dahil dito sa arawan, mayroon kang susundan. Kahit gaano ka pa kagaling, kung wala kang susundan na plano, wala kang susundan na drawing, kung ano yung size ng bakal, gaano kalaki yung poste, nasaan yung mga rooms, ano yung sa electrical, saan yung mga switches, mahihirapan ka, paulit-ulit lang yung trabaho, mapapagastos ka lang. Kahit may knowledge ka, mas maganda mayroon ka sariling plano. Pagdating naman sa Pacquiaoan, ganun din. I-evaluate mo rin yung sarili mo. Pwede ba ako sa Pacquiaoan? Sa Pacquiaoan, kahit papano, kahit konti lang yung knowledge mo, okay na. Kasi madadala na ni Mamang Pacquiaoan dahil marunong na sila. Alam nila yung gagawin nila. Kaso nga lang, sila Mamang Pacquiaoan o sila Mamang Kontraktor, dahil nga gusto nila na matapos agad yung project nila, dito ngayon pumapasok yung quality. Dito, kung magpapagawa kay Mamang Pacquiaoan o kay Mamang Kontraktor, kailangan strong ka. Kumbaga, pag nakita mong medyo palpak na yung ginawa nila or hindi maganda, ipabago mo na sa simula pa lang. Huwag mo nang patagalin pa. Kasi pag naisip ni Mamang Kontraktor o ni Mamang Pacquiaoan na okay lang sa'yo hanggang sa matapos yung bahay mo, mas malaki yung magagastos mo. Kaya dapat sa simula pa lang, ipaayos mo na. Mas mahirap magpaayos ng bahay o ipa-repair yung mga palpak na ginawa nila pagtapos na yung bahay mo. At minsan nangyayari pa na hanggang nakatayo yung bahay mo dahil sa epekto ng mga palpak na ginawa nila, walang katapusan yung gastos mo.
sa bahay mo. Ngayon, dahil nga si Mamang Pakyawan o si Mamang Kontraktor ay kumbaga, kukontratahin sa'yo mula materials hanggang doon labor, kung ano yung natapos nila, yun lang din yung babayaran mo. Dapat dito mayroon kayong progress billing. Ano ba yung progress billing? Meron tayong vlog dyan, itong panuorin nyo para malaman nyo kung ano yung progress billing. Dito, safe ka pag mayroon kayong proper na progress billing. Ngayon, kung mayroon kang budget, pwede kang mag-hire ng isang consultant para sa side mo, para magkaroon ng check and balance. Titignan ngayon ni consultant mo kung tama yung binibill sa'yo ni Mamang Kontraktor para maiwasan na sobra-sobra yung binabayad mo kay Mamang Kontraktor dahil nga wala kang idea about sa progress billing, about sa percentage base sa accomplishment nila. Pag iniwan ka nila Mamang Pakyawan ng Mamang Kontraktor, mapapansin mo wala ka na palang budget dahil nakuha na niya sobra-sobra kaysa doon sa accomplishment niya. Ngayon, dahil nga Pakyawan o kontrata ito, sila Mamang Pakyawan yung bibili ng materyales mula sa structural hanggang doon sa finishes. Kaya dapat klaro sa inyong dalawa kung ano yung mga materialis na gagamitin. Dapat doon sa drawing kalagay lahat kung ano yung mga information mula sa full ceiling, mula sa kitchen, mula sa bathroom, sa living area, kung ano yung design. Klaro yun sa drawing na ginawa ni architect. Then pagdating sa materialis, kailangan meron kayong specification kung anong klaseng tiles yung gagamitin, sa sanitary wares, kung anong inodoro yung gagamitin, anong brand yung gagamitin, yung gripo, yung shower, kahit sa mga doors, windows, sa doorknob, dapat klaro kung ano yung gagamitin. At dapat si Mamang Pakyawan saka si Mamang Kontraktor ay meron sa yung sample bago niya ikabit kung ano yung materialis yung gagamitin niya. Ngayon, pagdating sa budget, dahil nga Pakyawan o kontrata ito, dapat meron kang saktong budget. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, engineer, pwede ko bang putulin? Papakontrata ko muna yung structural, tapos saka naman yung architectural. Pwede yon. Pero kung tatanungin mo ako kung makakatipid ka, sasabihin ko pa lang sa ngayon pa lang, hindi ka makakatipid. Iba kasi yung presyo ng materialis ngayon at yung presyo ng materialis 2 years from now. Kung tipid ang pag-uusapan, hindi ka makakatipid. At isa pa, dahil nga bagong kontrata na naman yan kay Mamang Kontraktor, kay Mamang Pakyawan, minsan naglalagay pa sila ng mobilization cost, kaya hindi ka makakatipid. Ngayon, pagdating naman kay Mamang Arawan, ang kagandahan lang kay Mamang Arawan ay kontrolado mo. Kumbaga, hawak mo sila. Hawak mo yung oras nila, hawak mo yung materialis kung ano yung bibilhin, hawak mo kung ilang manpower yung kakailanganin mo, hawak mo yung budget mo. Kung kailan ka lang magpapagawa, walang problema. Pero, tip ko sa inyo kung magpapaaraw kayo, dapat meron kayong dalawang skill na importante na meron ka. Ito si Mamang Tubero at saka si Mamang Electrician. Kailangan meron ka nito. Kasi pag wala ka nito, ang mangyayari dyan, mahihirapan si Mamang Mason, si Mamang Karpintero, si Mamang Pintor, si Mamang Tile Sitter sa patrabaho nila dahil wala kang electrician at wala kang tubero. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung makakatipid ka kay Mamang Arawan, kagaya ng sinabi ko kanina, depende sa capacity mo. Kung mayroon kang knowledge, kung mayroon kang manpower na pagkukuhanan na hindi ka iiwan mula umpisa hanggang matapos, at mayroon kang equipment, mayroon kang tools, makakatipid ka. Para ka na rin si kontraktor. Kumbaga, yung kinita ni Mamang Kontraktor, sa'yo na mapupunta. Kumbaga, ikaw na ngayon nagtatrabaho na parang si kontraktor. Pero, last na tip ko sa inyo, pag-arawan, magrenta ka lang ng equipment kung wala ka na paggagamitan sa sunod na project. Kasi kung bibili ka ng equipment, hindi ka makakatipid. Ngayon, in summary sa pinag-usapan natin kung ano yung mas maganda, si Mamang Pakyawan o si Mamang Arawan, base sa experience ko, kung magpapagawa ka ng extension or magpaparenovate ka lang ng bahay or minsan pabago-bago yung gusto mo, maganda si Mamang Arawan. Kumbaga, kumuha ka lang ng all-around ng mga trabahador. Halimbawa, si Mamang Karpintero, marunong magmason, marunong siya magbakal, marunong siya maglatag. At yung kaninang tinabanggit ko kanina, dapat meron kang tubero at meron kang electrician na hindi ka nila iiwan mula umpisa, pinapagawa mo hanggang doon sa matapos. Ang risk lang sa Arawan dahil nga ikaw ay kukuha ng tao, minsan hindi mo kilala kung sino yung mga trabahador na yan. Hindi mo alam kung ano talagang capacity nila, kung magaling sila o hindi. Lalo pag quality yung pag-uusapan kasi hindi mo sila kabisado, kasi hindi mo nga sila mga tao. Baka minsan nirecommend lang sa'yo, yung pala hindi siya marunong. Ngayon, pag magpapagawa ka ng bahay mula umpisa, mula foundation hanggang matapos, kumbaga buo,
maganda si Mamang Pakyawan o si Mamang Kontraktor. So yun, I hope nakapagbigaw sa panibawang information. Kung bago ka pa lang sa channel to, please subscribe to this channel. At saka pahit na lang din ng bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? God bless! At saka, ingat lagi!